Good day everyone. Our part is part 2. So just a quick recap. What is pumps? Pumps are mechanical devices used to move fluids such as liquids or gases from one location to another by creating a pressure or suction. They are essential in various industries including water supply, oil and gas, and chemical processing. Pumps come in different types such as centrifugal, positive displacement, and diaphragm pumps, each suited for specific applications based on factors like flow rate and pressure requirements. So, let's do a quick recap lang din sa formulas regarding sa pumps. So, ano-ano yung mga pump formulas? Una is yung tinatawag nila na TDH. So, ano yung TDH? TDH is, or also known as total dynamic head. Ang formula for TDH is yung pressure head plus yung velocity head plus elevation head plus frictional losses. So, ano lang natin, expand lang natin para lang magets. So, para sa pressure head, equal lang naman siya sa pressure 2 minus pressure 1 over gamma ng fluid ng pump ng dinadala mo or yung working fluid mo. Then para naman sa velocity head, equal siya sa, since velocity siya, yung final velocity mo, which is naka-squared dapat, minus initial velocity, naka-squared din, over 2GO. So, ano yung GO? Yung GO is, yan lang naman yung gravitational constant natin. Then, proceed tayo sa elevation head. Yung elevation head is equal sa Z2 minus Z1. Then, para sa frictional losses, lagi naman siyang given sa problem if stated siya. Then ano pa? Para naman sa pagkuha ng water power is equal to gamma Q H. Ang water power is also known as power output. So, kung mayroon tayong power output, mayroon din tayong power input. So, for power input, pwede siyang counted as natawag na brake power or power input. Sa power input, meron tayong possible na dalawang formulas. Doon muna tayo sa parang general formula ng power. We all know that power is equal to 2 pi Tn. Applicable siya kahit saan na basta ang hinahanap is power or involve yung power. Para naman sa isa pang formula, equal lang naman siya sa
sa blade power or turbine power minus frictional or mechanical losses. Itong formula na to, applicable siya or most gamitin siya sa hydroelectric power plant. Pero mostly, ang power input lagi, if pumps ang pag-uusapan, iikot lang siya sa 2 pi Tn. Then, ano pang formulas na pwede? Para naman sa pump efficiency, is equals to water power over brake power, or P output over P input. Since ang required sa efficiency is naka-percent, kailangan laging nasa taas yung lower value over higher value. Bakit? Kasi nga, ang power input natin, lagi siyang malaki. Once na mag-produce na siya ng, or mag-process na siya ng flow, lagi siyang magkakaroon ng losses. Kaya lalabas na laging mas maliit yung power output. Then, ano pa? Para naman sa mga constants, yung gamma ng fluid kadalasan is gamma lang naman ng H2O, yan is equal to 9.806 kilonewton over meter cube. Or in English unit, pwede siyang 62.427 lbf or pound force per feet cube. Then, ano pa ang pwedeng ibigay na formulas? Overall, yun lang naman yung kailangan tandaan natin para sa pumps. So, proceed na tayo sa solving problems. First is ito, sample problem number 1. A pump discharges 150 liters per second of water to a height of 75 meter. If the efficiency is 75% and the speed of the pump is at 100 or 1800 RPM, what is the torque in Newton meter to which the drive shaft is subjected? So, paano yan? Unang gagawin natin is list muna natin yung given. So, ang given natin is yung volume flow rate or Q is equal to 150 liter per second. Then yung head or yung height equal to 75 meter. Given din yung efficiency or yung pump efficiency equal to 75%. Then given din yung RPM or yung N
which is 1,800 RPM. Now find torque. So, paano natin kukunin yung torque? Tulad nga nung sabi ko kanina, ang pinaka-general equation para sa power, lagi lang iikot sa power is equal to 2 pi Pm. Then, na-mention ko din kanina na ang power equals to 2 pi Tn. This is power input or brake power. Then, given din yung pump efficiency natin, which is at 75%. Ang equation natin or formula natin sa pump efficiency is equal lang din naman sa water power over brake power. Then, paano natin kukunin lahat yan? Since given yung pump efficiency, yung water power makukuha natin sa formula na gamma QH. Then yung brake power is still unknown. So, derive natin muna, kunin natin muna yung brake power. Para sa pagkuha ng brake power, ilipat-lipat lang, laruin lang natin yung formula. Brake power now is equal to water power over pump efficiency. Tapos, ilagay na natin yung mga formula, yung values para sa ating solution. Since yung gamma is constant, is equal to 9.806 kilonewton per meter cube. Since water naman and naka SI unit, ito na yung gagamitin natin, yung 9.806. So let's equate 9.806 kilonewton per meter cube times yung Q natin, which is 150 liter per second. Convert na natin to into cubic meter. We all know that 1 cubic meter is equal to 1,000 liter. Then yung given ahead, which is 75 meter. So cancellation lang of units. Cancel yung cubic meter, cancel si liter, matitira is kilonewton meter per seconds or in kilowatts na. So we have now the value of brake power is equal to kalimutan pala natin na i-over natin siya sa pump efficiency at 75%. Now brake power now is equal to 147.09 kilowatts. So may value na tayo para sa brake power. Now kunin na natin yung torque. Sa torque natin, ganun lang ulit, transpose lang natin. Brake power is equal to 2 pi Tn. Since may brake power na tayo, wala tayong torque na natin. Yung torque, given naman yung N natin, transpose lang natin. Therefore, torque is equal to brake power over 2 pi N equal to 147.09 kilonewton meter per second over 2 pi 1/8. Since naka RPM, ibig sabihin revolution per minute, gawin natin per second. Kaya divide sa 60 seconds.
So, cancel yung seconds, matitira kilonewton per meter. Lalabas is 0.780336 kilonewton meter. Since ang required sa problem is naka-newton meter, times lang natin siya sa 1,000. 1,000 Newton is equal to 1 kilonewton. Cancel ang kilonewtons. Therefore, torque now is equal to 780.336 Newton meter. So, yan. Tapos tayo sa ating first problem. Solve na natin. Now, proceed tayo sa second problem. A centrifugal pump receives 8 kg per second of water at 220 kPa at 110 degrees Celsius and discharge at 110 kPa. Compute the power required in kilowatts. So, para naman dito, ganito lang. List lang natin ulit yung given. Para sa given natin, given yung mass flow rate, which is 8 kg per second. Then, P1 at 220 kPa, T1 or arbitrary na temperature at 110 degrees Celsius, then P2 at 1100 kPa. Find power or water power. So, ganun lang ulit. Katulad lang nung kanina, we all know that water power is equal lang naman sa gamma Q H. So, paano natin to i-compute? Since ang given lang sa atin is mass flow rate, dalawang pressure, and isang arbitrary temperature, kailangan natin mag-derive. Una is yung gamma. We all know that gamma is equal lang din naman sa density times gravity. Then, yung Q natin, or also known as volume flow rate, i-equate natin siya sa density din. We all know that density is equal lagi sa mass over volume. Wala yung pinagkaiba sa mass flow rate over volume. So, Q now is equal to mass flow rate over density. So, by equating it, makukuha natin yung bagong formula is yung gamma Pg, water power, is equal to density times gravity over times mass flow rate over density
times head. Cancel na yung dalawang density. So we have now water power is equal to mass flow rate times gravity times head. So wala tayong head. Paano natin kukunin yung head? Since given yung dalawang pressure, gamitin natin yung na-discuss na pressure head. Yung pressure head lang naman is equal to P2 minus P1 over gamma fluid or gamma ng water. Since given na yung dalawang ating pressure, equate lang natin. 1100 minus 220 kilonewton per meter squared over 9.806 kilonewton over meter cube. So bakit 9.806? Since naka-SI naman and water yung working fluid natin, kaya siya magiging 9.806. Then cancellation lang ng units, matitira yung meter. So ang head natin now is equal to 89.7409 meter. So meron na tayong head. Ngayon kunin na natin yung water power or yung power required. Balik na tayo dito. Water power is equal to yung mass natin, which mass flow rate 8 kg per second times gravity, which is 9.806 meter per second squared, times yung height, which is, or yung head, 89.7409 meter. Then lalabas is 7,039.941. So ano yung unit natin? Unit natin ay equal sa watts. Then since ang required is in kilowatts, i-divide lang natin sa 1,000, since 1,000 watts is equal to 1 kilowatts. Cancel yung watts. Therefore, water power is 7.0 . 7
0.0400 kilowatts. That's all. Thank you. Blessed day to all of you. Today is we're gonna talk about fluid machinery of centrifugal pumps, affinity loss. So, yung normal formula niya ay mga affinity loss is ito yung relationship ng capacity, power, tsaka head ng pump sa kanyang corresponded rotating speed and diameter. So, yung normal formula ay ng mga ito ay ito. And alam kong mahirap tandaan to, kaya nga may nag-invento ng table para mas madali tandaan to, which is this one. Then yung mga corresponded number niya is yung magiging raise niya or yung exponent ng rotating speed tsaka diameter, which this. Then para mas madali siya tandaan, meron siyang coding, which is yung Queen has power 1 2 try now, try to find that, which is yung Queen is corresponding niya is yung capacity na meter per second o kaya feet per second, na tapos yung has corresponding niya is yung head or yung elevation na merong unit na meter or feet. Then yung power, which is yung power nga na horsepower o kaya kilowatts. Then yung want is yung exponent na 1 2 try, and now yung rotating speed nung impeller. Tapos yung try to find that, yung that niya is yung impeller diameter. Bali, ito yung mga gagamitin mga formula sa solving na gagawin natin ngayon. Okay, let's proceed to sample problem of pump affinity loss. Ito yung mga past board exam questions natin. Number 1 is yung a test on a centrifugal pump operating at 1150 RPM show a total of head of 37.6 feet at a capacity of 800 gallon per minute. Estimated the total head and capacity if the pump were operated at 1750 RPM. Assume normal operation at point of maximum efficiency in each case. So, dito is yung hinahanap natin is yung ating head 2 o yung pangalawang head tsaka yung pangalawang capacity natin. At may given tayong N sub 1 na 1150 RPM at meron tayong head na given sub 1 37.6 feet at meron din tayong capacity na given na 800 gallon per minute at yung may given din tayong rating speed ulit na N 1750 RPM at yung hinahanap natin na yung H2 and Q2. So, para madali ito na kung di natatanaan yung mga formula natin, ay gagamit tayo ng Queen has power 1 2 try now, try to find that. So, tapos dahil lang hinahanap natin yung head, dahil yung head nga at may given tayong N, wala tayong given na D, which is yung at wala siyang paraan para makuha. Basically, isi-zero na lang natin yung D sa relationship ng ating head sa kanya. So, H2 over H1 equals N2
and N1 raised to 2. Dahil 2 nga, yun nandito. So, dahil ang hinahanap natin ay H2, H2 equals to H1 times quantity ng N2 over N1 raised to 2. So, substitute natin yung mga value, 37.6 feet. Ayan. N2 natin is 750 RPM over 1150 RPM raised to 2. So, makakuha tayo ng sagot na yung pangalawang elevation natin na 87.07 feet. Ito yung elevation na hinahanap sa problem. Then, yung isang capacity naman, which is yung capacity 2, na ihahanapin din natin sa pamamagitan din ng Queen-Haas power. So, Q2, Q1 equals 2. Dahil nga lang given the diameter, dito lang tayo kukuha sa ating rotating speed. At ang magiging ano niya ay ito lang, na 1 lang yung ating exponent sa rotating speed natin. So, N2 over N1 raised to 2. Equals natin sa Q1, yung capacity 1 natin. Tapos, multiply natin sa N2 and N1. Ay, raised to 1 lang pala. Sorry. Raised to 1. Okay, substitute natin yung mga value. Q1 natin is yung 800 gallon per minute. Multiply sa N2 na 1750 RPM. Tapos 1150 RPM. Ayan. Tapos makakuha tayo ng sagot sa Q2 na 17.4 gallon per minute. So, ito yung ating Q2. Basically, sa affinity loss ay kailangan mo lang tandaan talaga yung ating Queen-Haas power. Want to try now, try to find that. Ngayon lang talaga kailangan mo tandaan sa pag-solve ng ating affinity loss problem. Okay, problem number 2 ng ating pump affinity loss. Galing pa rin to sa mga past board exam problems. A centrifugal pump operating at 1150 RPM has a total head of 40 feet at a capacity of 600 gallon per minute. The impeller diameter is 10.5 inches. Estimate the total head and the capacity of a geometrically similar pump at 1150 RPM with an impeller diameter of 10 inches. So basically dito ay ang sabi sa problem ay hahanapin pa rin natin yung ating similar sa number 1, hahanapin natin yung head tsaka yung capacity, but this time gagamit tayo ng diameter, and gagamitin din natin sana yung ating rotating speed. Kaya lang ang sabi sa problem ay similar lang yung speed ng ating pump, kaya parang mag-1 lang siyang di-divide natin, and hindi natin siya gagamitin. Kaya diameter lang talaga tayo mag-focus sa problem na to. So let's start. Let's list the given muna. N1 equals to N2 natin is yung 1150 RPM. Next, yung head 1 natin na 40 feet. And yung Q1 natin, capacity 1, 600 gallon per minute. Next, yung diameter 1 natin na 10.5 inch. And diameter 2 na 10 inches. So, Queen-Haas power pa rin tayo para mas madali natin ma-distinguish yung exponent na gagamitin natin sa diameter. So, Queen-Haas power. 1, 2, try now. Try to find that. So, ang gagamitin natin for the exponent ng ating mga diameter ay 3 and 2. So, let's proceed na tayo muna sa head muna tayo. Head 2, head 1 equals diameter 2, diameter 1 raised to 2. Substitute natin yung mga values, which is 40 times 10 over 10.5 raised to 2. Makakakuha tayo ng sagot dyan na 36.28 feet. Next natin ay yung capacity natin. Ang gagamitin natin na exponent sa ating diameter ay yung 3. Q2 over Q1 D2 D1 raised to 3.
Substitute natin ay 600 gallon per minute times 10 over 10.5 raised to 3. Ang magiging sagot natin dyan ay Q2 equals to 518.3 gallon per minute. So, sa problem na ganito ay kailangan na talaga natin basahin ng mabuti yung ating problem para kung may sinasabing katulad dito na similar rotating speed niya mula N1 tsaka N2, walang pagbabago, and matidistinguish nyo agad yun, and kailangan talaga tandaan itong table na to. Ito ang magpo-causan. Mas madaling matandaan ng formula kung alam mo ang table na to at yung coding niya. Para sa ating last problem ng pump affinity loss, a centrifugal pump discharge 20 liter per second against a head of 17 meters when the speed is 1,500 RPM, impeller diameter was 30 cm, and the brake horsepower was 6.0. A geometrically similar pump is 40 cm in diameter is to run at a speed of 1750 RPM. Assume equal efficiencies. What will be the brake horsepower required? So, dito is yung may isa lang tayong hinahanap based sa ating problem na brake horsepower. And based sa ating problem, gagamitin natin yung both diameter and yung ating rotating speed. So, let's start by list natin yung mga ating given. Okay, meron tayong discharge na 20 liter per second and head of 17 meters. Yung rotating speed, force rotating speed natin 1500 RPM, and yung ating D1 o yung diameter 1 30 cm, and yung power 1 6 HP, and yung diameter 2 na 40 cm, and lastly N2 o yung rotating speed 2 1750 RPM. And yung hinahanap natin yung brake horsepower natin, or yung simple yung P2 natin. So, pupunta ulit tayo sa ating table na Queen has power 1 to try to find that. Okay, dahil dalawa ating kuhanin na dalawa ang gagamitin natin is yung rotating speed tsaka diameter. Ang ating para sa rotating speed natin o yung head natin, ang exponent niya ay 3, and sa ating impeller diameter ay 5. So, let's proceed na tayo sa paglist ng ating formula. So, F2, power 1 over power 2 equals sa N2 N1 raised to 3. Next, times natin yan sa diameter 2 to diameter 1 raised sa 5. Substitute natin yung mga formula substitute natin yung mga values pala. Mga values, hindi formula. 6 HP times ating rotating speed na 1750 at 1500 raised to 3 times sa 40 30 raised to 5. At makakuha tayo ng sagot dyan na brake horsepower 2 na 40.15 HP. Ayan. Sa mga pagkasagot lang talaga is yung hindi talaga may iwasan yung may mga panggulo, kagaya sa kanina marami ring panggulo, which is yung yun nga, yung dalawa yung ating rotating speed pero hindi nagamit dahil sabi nga sa problem ay same lang siya ng speed. Tapos huwag lang talaga kakalimutan itong table, mahalaga to lalo na sa affinity loss. Basta alam mo to, makakasurvive ka sa affinity loss. Then, ayun lang. Salamat sa pakikinig. Thank you.